Magandang araw po sa inyo. Mula po Montpellier, France, kami po ay nagbiyahe patungo dito sa Lourdes, France. So, pasensya na po kung hindi po ako nakapag-post kahapon sapagkat naging hectic po ang aming schedule na pagdating namin mula sa 6 na oras na biyahe mula Montpellier hanggang Lourdes. Kami po ay dumiretso sa procession. Nag-procession po kami kagabi dito sa Lourdes, France. At nakakatuwa at kakaibang karanasan sapagkat first time ko po marating ang lugar na ito. At ipapakita ko sa vlog ko po mas detalye kung ano ang nangyari sa buong procession. Pero patikim lamang po, no? Kahapon sa aming procession, iba't ibang mga nasyon nagdasal ng Santo Rosario. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. At isa sa mga kasamahan namin, ng mga pilgrims, ay nag-lead ng prayer. At ang maganda kasi anuman ang lengguwahe, iisang panalangin sa mahal na ina, ang banal na rosaryo. Na siya namang ating ipinagdiriwang ang kapistahan ngayong araw na ito, the feast day of the Holy Rosary. And this month, we are celebrating the month of the Holy Rosary. So today we celebrate Our Lady of the Most Holy Rosary as her feast day. At sakto naman na nandito kami sa Lourdes, France. At nilibot ko ang buong lugar, ang sanctuary, mula sa ilalim na basilika hanggang sa ibabaw. At ipapakita ko yan ng mas detalye pa sa aking vlog para mas mahaba-haba ang ating kwentuhan at mas malaman pa natin ang kwento sa likod ng milagro o pagpapakita ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa ngayon, tayo po muna ay magnilay para sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Our gospel today is taken from St. Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month of her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold,
I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. You will never know until you say yes. This is a lesson that we could learn from the story of the Annunciation of Jesus. Like Mary, she didn't know the plan of God until she said yes to the angel. We know the story. It was an ordinary day when Angel Gabriel appeared to Mary and revealed to her the plan of God. Marami sa atin, hindi alam kung ano ang plano ng Diyos. Well, hindi tayo nag-iisa because even Mary did not also know the plan of God. Akala ba natin, nung nagpakita ang anghel kay Maria, alam na niya na yun ang plano ng Diyos? Alam na niya na yun ang kaniyang magiging kinabukasan? Hindi rin naman eh. It was little by little revealed to her by the angel. And like most of us, gaya natin, we also feel afraid of what is in store for us, of what the future holds for us. Gaya ni Maria, she was afraid. She got afraid. Sino ba naman ang di matatakot kung alam mo na ang mangyayari ay mabubuntis ka? Alam mo na sinasabi sa iyo ng anghel kung ano ang mangyayari sa iyo, na ang isisilang mo ay anak ng Diyos. Of course, Mary was so young during that time, around 14 years old. Ano bang muwang ng teenager sa pagiging ina? Anong muwang ng isang 14-year-old sa mangyayaring kinabukasan? Hindi natin masisisi kung bakit natakot si Maria. At gaya natin, tayo rin marami ring takot, lalo na tungkol sa ating kinabukasan. Hindi natin alam saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung ano mangyayari. But what is Mary teaching us is the trust in God. Saying yes to God. Hindi madali, kaya nga dapat kinukonsulta ang Diyos. Pinagdadasal sa Diyos. Tinatanong ang Diyos. Gaya ni Maria, she asked questions. She asked the angel, "How can this be since I have no relations with a man?" Yung mga bagay na hindi mo maisip, yung mga bagay na hindi mo mawari kung paano mangyayari, yung mga alalahanin na takot, itanong, idasal, ikonsulta at ilapit sa Diyos. That's what Mary did. And what did she receive as a response from God? The angel told her, "Do not be afraid." Huwag kang matakot. In the scriptures, the statement, "Do not be afraid," was repeated 365 times. 365, the number of days in a year. So it's like saying or telling us that we should not be afraid every day. Every day na may pagkakataon, every day na may dumarating na takot, pangamba at alalahanin. The message of the scripture to us is, do not be afraid. Consult it to God. Pray it to God. Do not be afraid to commit error. Rather, be afraid to commit sin. Yun ang problema sa atin. Madalas, takot tayo na magkamali. Pero, hindi tayo takot magkasala. Takot tayong masaktan. Pero, hindi tayo takot manakit. O, di ba? Takot tayong mahuli.
pero hindi tayo takot mangopya. Diba? Ganyan sa exam, takot kang mahuli, pero hindi ka takot mangopya. O kaya, takot kang bumagsak sa exam, pero hindi ka takot mangopya. Takot tayong makulong, pero hindi takot magnakaw. Look at that. Iba yung takot natin. Baliktad. Huwag tayong matakot magkamali. Sa halip, matakot tayong magkasala. Hindi lahat ng pagkakamali, pagkakasala, kasi hindi lahat naman na nagkamali, nagkasala. Nagkamali ka ng order, hindi yun kasalanan. Nagkamali ka na piliin kung ano ang mas magandang kurso. Don't be afraid. You'll never know until you try. Pero kung takot ka magkamali, isang tinuturo ni Maria, learn to pray, learn to discern, learn to ask God so that God will lead you to the best decision. Mary had the best decision because she consulted God. She prayed to the angel, or she talked to the angel. Ito yung kailangan siguro natin. Kausapin mo yung angel mo. Kausapin mo ang Diyos. Baka kasi ito yung kulang sa atin. Hindi na natin kinakausap at kinukonsulta ang Diyos, kundi sarili na lang natin. Mabuti pa nga yung kaibigan, kinonsulta, tinanong mo. Pero yung magulang mo, hindi. Pero ang mas nakakalungkot, hindi mo man lang pinagdasal, hindi mo man lang tinanong ang Diyos. Before you make a big decision, ask God. Pray to God. Consult God. Discern so that in the end, you will make the best decision. Again, you will never know until you say yes. But your yes should always be consulted and prayed to God. Amen. Kung gusto niyo pong makasama po sa isang Marian Pilgrimage, iniimbitahan ko po kayo next year, May 19, 2025. Magkakaroon po ako ng Marian Pilgrimage at itong mga nakita ninyo na pinuntahan naming mga simbahan, pupuntahan din po natin. At meron pa ako mga ibang idadagdag na lugar. Kaya po, para sa mga detalye, I would like you to call Catholic Travel Incorporated. Ilagay ko po niya sa screen yung phone number at yung contact details para po makapag-inquire po kayo. Again, this is a once-in-a-lifetime experience. Kung gusto niyo pong makasama at makita po ang mga lugar na itong pinuntahan namin, sama po kayo. May 19, 2025. Marian Pilgrimage with me, Father Danichi. And before I end, I'd like to thank all those who are sending their comments. Binabasa ko po yon, yung mga nagpapadasal, pinagdadasal po namin at sinasama ko po sa araw-araw naming mga misa dito. Like kanina, tagmisa kami sa grotto kung saan nagpakita ang mahal na birhen. Kaya yung mga nagpadala po ng kanilang mga panalangin, pinagdadasal ko po kayo. At maraming salamat din po sa mga appreciation ninyo, sa mga pagpo-post ko po, sa mga nilalagay ninyong comments, at pagmamahal na pinapadala. Maraming salamat po. Muli, magkita-kita po tayo. Sisikapin ko po bukas na makapagbigay ng pagninilay, pero bukas magiging mahaba po ang aming biyahe kasi mula dito sa Lourdes, France, kami naman ay pupunta sa Fatima. So, medyo malayo po ang aming lalakbayin. Sabi, 9.5 hours. Pero ganun pa man, excited ako dahil first time ko pa rin sa Fatima. Isa na namang lugar na kung saan nagpakita ang ating mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli. God bless.